Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y lubos na nagagalak na makasama kayo sa pagkakataong ito. Tayo'y nagtipon-tipon ngayon, hindi lamang upang mag-usap, kundi upang marinig ang isang mahalagang mensahe mula sa ating Diyos. Sa bawat araw, may mga pagkakataon tayong nais makinig at matuto, at ang araw na ito ay isa sa mga iyon. Ang ating tema ngayon ay napaka-espesyal. May mensahe ang Diyos para sa iyo, nais mo bang tanggapin? Sa ating paglalakbay sa buhay, madalas tayong humaharap sa mga pagsubok at mga katanungan. Minsan, naguguluhan tayo sa ating mga desisyon, o kaya naman ay nawawalan ng pag-asa sa mga sitwasyong tila hindi natin kayang lampasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naniniwala ako na may mga pagkakataon na ang Diyos ay may mga mensahe para sa atin. Ang mga mensaheng ito ay hindi lamang nagbibigay ginhawa, kundi nagdadala rin ng liwanag at pag-asa sa ating mga puso. Kung ikaw ay nasa sitwasyong iyon ngayon, nais kong mag-imbita sa iyo na buksan ng iyong isipan at puso sa mga salitang ito. Ang Diyos ay hindi nagkukulang sa kanyang pag-ibig at malasakit. Palaging nandyan ang kanyang mga mensahe na puno ng kabutihan at kaalaman, naghihintay na ating pahalagahan. Kaya naman, sa mga susunod na minuto, sama-sama tayong magmuni-muni at makinig sa kung ano ang nais iparating ng Diyos sa atin. Sa ating pagninilay, maaring may mga pagkakataon kang makaramdam ng tawag mula sa Kanya. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng isang tao, isang pangyayari, o kahit sa iyong mga saloobin at damdamin. Ang mahalaga ay buksan natin ang ating sarili sa mga posibilidad at sa mga mensahe na Kanyang ipinapadala. Tayo ay nilikha na may layunin, at ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang misyon sa mundong ito. Sa mga pagkakataong ito, ang Diyos ay nariyan upang gabayan tayo. Tulungan tayong makilala ang ating mga talento at ipakita ang ating tunay na halaga. Huwag kalimutan na ang ating mga karanasan, maging ito man ay maganda o mahirap, ay bahagi ng ating paglalakbay. Sa bawat hakbang, mayroong aral na matutunan. Kaya naman, hinihimok ko kayong maging aktibo sa pagninilay at pag-unawa sa mensahe ng Diyos sa inyong buhay. Kung sa tingin ninyo ay may mga pagkakataon na maaring hindi ninyo ito narinig, huwag panghinaan ng loob. Ang Diyos ay patuloy na nagtuturo sa atin at palaging may bagong pagkakataon para makinig at matuto. Sa ating pag-usap, nais kong hikayatin kayong mag-iwan ng inyong mga saloobin at katanungan sa ibaba. Ano ang mga mensaheng inyong natanggap sa mga nakaraang araw? Paano kayo nakinig sa mga ito? Ang inyong mga karanasan ay maaaring maging inspirasyon sa iba, at sa pamamagitan ng ating pagtutulungan, mas marami tayong matutulungan. At kung ito ay inyong nagustuhan, huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Sa ganitong paraan, makakasama ninyo kami sa mga susunod na mensahe at talakayan na tiyak na makapagbibigay liwanag at pag-asa. Ang ating komunidad ay lumalago sa tulong ng bawat isa, at ang inyong presensya ay napakahalaga. Ngayon, handa na ba kayong tumanggap ng mensahe ng Diyos? Mag-umpisa tayo sa ating pagninilay at sama-sama nating tuklasin ang mga mensahe na naghihintay sa atin. Ang Diyos ay mayroong espesyal na mensahe na nais niyang iparating sa iyo ngayon. Magtiwala at buksan ang iyong puso. Sa mundo ng ating pamumuhay, hindi maikakaila na tayo ay nahaharap sa iba't ibang pagsubok at hamon. Sa Juan 16:33, sinasabi ni Jesus, "Nagsalita ako sa inyo ng mga bagay na ito upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Sa mundo ay magkakaroon kayo ng kapighatian, ngunit magpakasigasig kayo, aking dinaig ang mundo." Ang mensaheng ito ay mahalaga at napapanahon, lalo na sa mga pagkakataong tayo ay nalulumbay o naguguluhan. Ang unang bahagi ng talatang ito ay nagbibigay diin sa layunin ni Jesus na ipaalam sa atin ang katotohanan tungkol sa buhay.
Ang buhay ay hindi palaging madali. May mga pagkakataon na tayo ay dumarating sa mga sitwasyon ng pagdurusa, kawalang katiyakan at takot. Marami sa atin ang nakakaranas ng mga pagsubok. Maaaring ito ay sa ating pamilya, trabaho, kalusugan o sa ating espiritual na paglalakbay. Ang mga ito ay mga katotohanan na kahit gaano pa man tayo katatag sa ating pananampalataya, ang mga pagsubok ay bahagi ng ating karanasan bilang tao. Ngunit sa kabila ng mga hamong ito, tayo ay inaanyayahan na magkaroon ng kapayapaan sa ating pananampalataya kay Kristo. Paano natin maisa sa buhay ang kapayapaang ito sa gitna ng mga pagsubok? Una, dapat nating kilalanin na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa ating ugnayan sa Diyos. Ang pagkakaroon ng tiwala sa Kanya at ang pag-unawa na Siya ay kasama natin sa bawat hakbang ay nagdadala ng kapanatagan sa ating puso. Pangalawa, ang pagtitiwala na si Jesus ay nadaig ang mundo ay nagpapalakas sa ating loob. Ipinapakita nito na kahit ano paman ang mga pagsubok na ating kinakaharap, ang tagumpay ni Jesus sa krus ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa. Hindi tayo nag-iisa. Ang Kanyang presensya ay naririto upang gabayan tayo. Minsan, ang mga pagsubok na ating dinaranas ay nagiging dahilan upang tayo ay magtanong at mag-isip. Bakit nga ba tayo dumaranas ng ganitong mga sitwasyon? Ang mga tanong na ito ay natural, ngunit mahalaga ring isaalang-alang na ang Diyos ay may layunin sa bawat nangyayari. Ang mga pagsubok ay maaaring maging pagkakataon para sa ating paglago. Sa mga pagkakataong tayo ay nahaharap sa hamon, tayo ay nahahamon din na lumapit sa Diyos, humingi ng tulong at palakasin ang ating pananampalataya. Ang ating mga pinagdaraanan ay maaaring hindi natin lubos na mauunawaan. Ngunit sa ating pagtitiwala, makikita natin ang liwanag sa gitna ng dilim. Sa pagninilay-nilay sa mensahe ng Juan 16:23, dapat nating ipaalala sa ating sarili na ang ating pananampalataya ay hindi nakabatay sa ating mga kalagayan kundi sa ating relasyon sa Diyos. Ang Kanyang pagmamahal at katapatan ay hindi nagbabago kahit na tayo ay dumaranas ng mga pagsubok. Sa bawat pagkakataon na tayo ay naguguluhan o natatakot, dapat tayong bumalik sa Kanya, humingi ng kapayapaan at magtiwala na Siya ang ating kasama sa ating paglalakbay. Sa huli, ang mensaheng ito ay isang paalala na ang Diyos ay may mensahe para sa atin. Tayo ay inaanyayahan na maging handa upang tumanggap ng Kanyang mga salita, hindi lamang sa mga panahon ng kasaganaan, kundi lalo na sa mga pagkakataon ng pagsubok. Ang ating pagtanggap sa Kanyang mensahe ay nagdadala ng pag-asa at kapayapaan. Kaya't sa lahat ng bagay, patuloy tayong magtiwala at lumapit sa Kanya sapagkat Siya ang ating tagapagligtas at ang ating kapayapaan sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Sa ating buhay, madalas tayong nahaharap sa mga pagsubok at hamon na tila hindi natin kayang lampasan. Sa kabila ng mga ito, may isang mahalagang mensahe na nais iparating sa atin ng Diyos. Huwag kang matatakot sapagkat ako'y kasama mo. Sa Isaiah 41:10, sinasabi ng Diyos, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mangamba sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita, oo, tutulungan kita sa pamamagitan ng aking matuwid na kanang kamay. Ang mga salitang ito ay hindi lamang isang paalala, kundi isang paanyaya na buksan ang ating mga puso at isipan upang tanggapin ang Kanyang mensahe ng pag-asa at lakas. Sa mundo ng maraming takot at pangamba, ang Diyos ay nagbibigay ng katiyakan. Siya ang ating lakas at suporta sa mga panahon ng kahirapan. Sa mga pagkakataong tayo ay nalulumbay, naguguluhan o nawawala ng pag-asa, narito ang Kanyang pangako na hindi tayo nag-iisa. Isipin mo ang mga sitwasyon sa iyong buhay kung saan ikaw ay nag-alinlangan.
Sa mga sandaling iyon, ang mensahe ng Diyos ay nagpapahayag ng kanyang presensya at tulong. Ang ating mga takot at pagdududa ay maaaring maging matinding hadlang sa ating pananampalataya, ngunit ang kanyang mga salita ay nag-aanyaya sa atin na lumapit sa kanya at makatagpo ng kapayapaan. Maaaring may mga pagkakataon na tayo ay nahihirapan sa mga desisyon o may mga problema na tila walang solusyon. Sa mga ganitong sitwasyon, mahalaga na muling balikan ang mensahe ng Diyos na nagsasabing huwag tayong mangamba. Ang kanyang pag-ibig ay nagbibigay ng lakas sa ating mga kahinaan. Sa halip na tumingin sa mga limitasyon ng ating sitwasyon, naway tumingin tayo sa Kanya na nagbibigay ng liwanag at pag-asa. Ang ating pananampalataya sa Kanya ay nagiging daan upang tayo ay makatagpo ng mga bagong posibilidad at mga solusyon na hindi natin akalain. Ang mensahe ng Diyos sa atin ay hindi lamang tungkol sa Kanyang presensya, kundi pati na rin sa Kanyang kapangyarihan. Sa kabila ng mga pagsubok, ipinapaalala sa atin na mayroong lakas na nagmumula sa Kanya. Ang mga pagsubok na ating dinaranas ay hindi tanda ng Kanyang kawalan, kundi isang pagkakataon upang tayo ay lumago at maging mas matatag sa ating pananampalataya. Sa bawat pagsubok, mayroong aral na dapat nating matutunan. Ang mga ito ay naghuhubog sa atin at nagiging dahilan upang tayo ay lumapit ng mas malapit sa Diyos. Minsan, ang ating mga iniisip na pagsubok ay nagiging paraan upang tayo ay magtanong sa ating sarili, saan ako nakatayo sa aking pananampalataya? Ang mga tanong na ito ay nagiging pagkakataon upang suriin ang ating relasyon sa Diyos. Ang kanyang mensahe ay nagsisilbing gabay sa ating paglalakbay. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, narito ang kanyang pangako na palalakasin niya tayo at tutulungan sa ating mga pangangailangan. Sa mga sandaling tayo ay naguguluhan, huwag nating kalimutan ang kanyang mga salita. Huwag tayong matakot sapagkat siya ay kasama natin. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kagalakan at kapayapaan na hindi matutumbasan ng anumang bagay sa mundo. Sa ating mga pagsubok, naway maghanap tayo ng lakas sa Kanya at yakapin ang Kanyang mensahe ng pag-asa. Ang Diyos ay hindi kailanman umalis sa ating tabi. Siya ay laging handang tumulong sa atin anuman ang ating pinagdaraanan. Kaya naman, sa bawat pagkakataon na tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, huwag tayong matakot. Tanggapin natin ang mensahe ng Diyos na siya ay kasama natin. Sa ating paglalakbay, naway maging matatag tayo sa ating pananampalataya at patuloy na umasa sa kanyang mga pangako. Ang kanyang lakas ay sapat upang tayo ay makaraos at ang kanyang pag-ibig ay nagbibigay ng liwanag sa ating mga madidilim na sandali. Sa lahat ng ito, naway maging handa tayo na tumanggap ng kanyang mensahe at yakapin ang kanyang presensya sa ating buhay. Ang Salmo 27:2 ay nagbibigay sa atin ng isang napakahalagang mensahe. Ang Diyos ay aming kanlungan at lakas, handang saklolo sa mga suliranin. Sa mga panahon ng pagsubok at hirap, madalas tayong nalulumbay at nawawala ng pag-asa. Ngunit sa ating pagninilay-nilay sa talatang ito, naway makita natin na ang ating Diyos ay hindi lamang nakikinig sa ating mga panalangin, kundi siya rin ay aktibong nagtatrabaho sa ating mga buhay. Madalas nating nararanasan ang mga krisis sa ating buhay. Maaring ito ay sa anyo ng sakit, pagkawala ng mahal sa buhay, kawalan ng trabaho, o kahit mga hidwaan sa ating mga relasyon. Sa mga ganitong pagkakataon, ang ating puso ay nagiging labis na naguguluhan at tila ba ang mundo ay bumabagsak sa ating paligid. Ngunit narito ang paalala, hindi tayo nag-iisa. Ang ating Diyos ay katulad ng isang matibay na tore, isang kanlungan na maaasahan sa mga bagyo ng buhay. Ang presensya ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan at lakas na hindi natin kayang ipagkaloob sa ating sarili.
Isipin natin ang mga oras na tayo ay nalulumbay at tila ba lahat ay nagiging madilim. Sa mga sandaling ito, ang Salmo 41 ay nagsisilbing ilaw na nagliliwanag sa ating landas. Ang Diyos ay hindi lamang isang tagamasid mula sa malayo. Siya ay narito, aktibong nakikilahok sa ating mga pagsubok. Sinasalubong niya tayo sa ating mga pangangailangan at nagbibigay sa atin ng lakas upang lampasan ang mga ito. Ang ating mga takot at pangamba ay nagiging mas magaan kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Minsan, ang ating mga problema ay tila napakalaki at hindi natin alam kung paano natin ito malalampasan. Ang mga alalahanin sa bukas ay nagiging matinding pasanin, ngunit sa gitna ng lahat ng ito, narito ang magandang balita. Ang Diyos ay hindi natutulog. Siya ay laging handang umalalay at magbigay ng tulong. Ang Kanyang mga pangako ay matatag at totoo. Sa Kanya, maaari tayong makatagpo ng kapayapaan na hindi kayang ipagkaloob ng mundo. Ang ating mga mata ay dapat nakatuon sa Kanya, hindi sa mga alalahanin na nagiging hadlang sa ating pananampalataya. Ang pagsisiyasat sa ating sarili ay mahalaga sa mga panahong ito. Tayo ba ay umaasa sa ating sariling kakayahan o tayo ba ay nagtitiwala sa Diyos? Ang ating mga pagsubok ay maaaring maging daan upang mas mapalalim ang ating relasyon sa Kanya. Sa bawat pagkakataong tayo ay humihingi ng tulong sa Kanya, tayo ay lumalapit sa ating tunay na kanlungan. Ang ating pananampalataya ay lumalakas sa pamamagitan ng mga pagsubok na ating dinaranas. Sa mga sandaling tayo ay humaharap sa mga pagsubok, napakahalaga na alalahanin ang mga nakaraang karanasan kung saan ang Diyos ay naging tapat sa atin. Sa mga pagkakataong akala natin ay wala ng pag-asa, ang Kanyang pagkilos ay nagbigay ng liwanag at pag-asa. Ang mga alaala ng Kanyang kabutihan ay dapat nating itaguyod sa ating puso at isip upang tayo ay makapagpatuloy sa pagtitiwala sa Kanya. Huwag kalimutan na sa bawat pag-ulan may kasunod na sikat ng araw. Ang mga pagsubok na ating dinaranas ay hindi pangwakas. Mayroong kinabukasan na puno ng pag-asa at biyaya na naghihintay sa atin sa ating pagtitiwala sa Diyos. Ang Kanyang mga pangako ay hindi natutulog. Siya ay patuloy na kumikilos para sa ating kabutihan. Kaya naman tayo ay hinihimok na lumapit sa Kanya, magtiwala at hanapin ang Kanyang presensya sa bawat hakbang ng ating buhay. Sa pagwawakas ng ating pagninilay, naway maging handa tayong tumanggap ng mensahe ng Diyos. Siya ay laging narito, handang magbigay ng lakas at kapanatagan. Sa mga susunod na sandali, tayo ay manalangin at lumapit sa Kanya upang humingi ng tulong at gabay. Sa ating panalangin, naway mapuno ang ating puso ng kapayapaan at pag-asa na nagmumula sa ating Diyos na tapat. O Diyos, sa oras na ito, lumalapit kami sa iyo na may mga pusong mapagpakumbaba at mga isiping bukas. Alam namin na may mensahe ka para sa amin at sa aming pagninilay-nilay, handa kaming tumanggap nito. Sa aming mga pagkilos at salita, nais naming makilala ang iyong kalooban at sa mga sandaling ito, kami ay nag-aanyaya sa iyo na pumasok sa aming mga isipan at puso. Minsan, sa mga abala ng buhay, nakakalimutan naming pahalagahan ang mga tahimik na sandali ng pakikinig sa iyo. Nais naming ihandog ang aming mga alalahanin at mga pangarap sa iyong mga kamay. Sa gitna ng mga pagsubok at mga tagumpay, kami ay humihingi ng iyong gabay. Bigyang diin mo sa aming mga puso ang mga mensahe na nais mong iparating sa amin. Ama, sa bawat hakbang na aming tinatahak, tulungan mo kaming maging sensitibo sa iyong tinig. Ipinapanalangin namin na sa mga oras ng kawalang katiyakan, mapanatili, naming nakatuon ang aming mga isipan sa iyong mga salita. Huwag mo sanang hayaang ang aming mga takot at pagdududa ay humadlang sa amin upang matanggap ang mga biyayang inihanda mo para sa amin.
Diyos, ang mga pagkakataon na kami ay naguguluhan, naway magbigay ka sa amin ng liwanag. Sa gitna ng dilim, kami ay humihingi ng iyong gabay upang makahanap ng tamang daan. Ituro mo sa amin kung paano maging matatag sa aming pananampalataya, kahit sa mga pagkakataong tila wala kaming kasiguraduhan. Ang mga mensahe mo ay nagdadala ng pag-asa at kapayapaan, at sa mga iyon, kami ay nagtataglay ng lakas upang magpatuloy. Sa mga oras ng pagsubok, tulungan mo kaming makita ang mga aral na nais mong iparating. Bilang mga tagasunod, nais naming ipakita ang iyong pagmamahal sa aming kapwa. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ang mga pangangailangan ng iba at bigyan mo kami ng tapang na kumilos para sa kanilang kapakanan. Sa mga simpleng kilos ng kabutihan, naway maging daluyan kami ng iyong pagmamahal sa sanlibutan. O Diyos, sa lahat ng aming mga pasya, naway maging batayan namin ang iyong mga salita. Ang mga mensahe mo ay nagbibigay sa amin ng kalinawan at katatagan, at kami ay humihiling na sa bawat pagkakataon, magsilbi itong gabay. Tulungan mo kaming maging mapagpakumbaba sa aming mga tagumpay at upang sa mga pagkatalo, matuto kaming bumangon at lumaban muli. Ihandog mo sa amin ang iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Sa aming mga puso, naway maghari ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Sa mga sandaling kami ay naguguluhan, naway ang iyong tinig ang aming marinig. Tulungan mo kaming maging matatag sa aming pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok. Nais naming lumapit sa iyo na may mga pusong handang tumanggap ng iyong mensahe. Diyos ng pag-ibig, naway patuloy mong ipakita sa amin ang iyong mga plano. Hindi kami laging nakakaalam ng hinaharap, ngunit alam namin na mayroon kang mas mataas na layunin para sa amin. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, kami ay nagtitiwala sa iyong kabutihan at karunungan. Patuloy mo kaming palakasin at bigyang diin ang mga aral na nais mong iparating sa aming mga puso. Sa mga sandaling kami ay nag-iisa naway maramdaman namin ang iyong presensya. Huwag mo sanang hayaang ang aming mga takot ay magtagumpay sa aming mga pangarap. Sa bawat panganib at hamon, naway makahanap kami ng lakas sa iyong mga salita. Maging inspirasyon nawa kami sa iba sa pamamagitan ng aming mga kilos at pananampalataya. Panginoon, kami ay umaasang ang iyong mga mensahe ay magbibigay sa amin ng liwanag, hindi lamang sa aming mga buhay, kundi pati na rin sa buhay ng mga tao sa paligid namin. Patuloy mo kaming bigyang diin na kami ay hindi nag-iisa sa aming paglalakbay. Sa bawat hakbang, naway mapuno kami ng pag-asa at pagmamahal na nagmumula sa iyo. O Diyos, sa bawat hakbang na aming tinatahak, kami ay nag-aanyaya sa iyong liwanag na patuloy na magbigay gabay sa aming mga desisyon at pagkilos. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming maging matatag at magtiwala sa iyong pangako. Naway ang aming mga puso ay maging bukas sa mga aral na nais mong iparating sa amin. At sa mga pagkakataong kami ay nabigo, sana ay matutunan naming bumangon at ipagpatuloy ang laban na ito kasama ka. Minsan, sa mga hamon ng buhay, kami ay nahihirapan. Ang mga pagsubok na dumarating ay tila mga alon na sumasalungat sa aming paglalakbay. Ngunit sa mga sandaling ito, naway ipaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa. Ang iyong presensya ay palaging kasama namin. Sa mga pagkakataong ang aming mga mata ay nahuhulog sa mga pagdududa, tulungan mo kaming muling itaas ang aming mga mukha at tingnan ang iyong mga pangako. Sa lahat ng aming mga desisyon, naway ikaw ang maging sentro ng aming mga isip at puso. Kami ay humihiling ng iyong karunungan sa bawat sitwasyon na aming kinakaharap. Naway ang aming mga puso ay maging handa upang makinig sa iyong mga mensahe kahit gaano pa man ito kahirap. Sa bawat pagsubok, sana ay makilala namin ang iyong kamay na gumagabay at nagdadala ng pag-asa.
Ituro mo sa amin kung paano maging matatag sa aming pananampalataya kahit sa mga pagkakataong ang mundo ay tila puno ng takot at pagdududa. Ang iyong mga salita ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon at sa mga ito kami ay nahuhugot ng lakas upang magpatuloy. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, naway magbigay ka sa amin ng kaliwanagan. Ang iyong liwanag ang kailangan namin upang makahanap ng tamang landas. Sa kabila ng mga pagsubok, nais naming ipagpatuloy ang aming paglalakbay na may tiwala sa iyong mga plano. Sa mga oras ng pag-aalinlangan, naway ang aming pananampalataya ay maging mas matatag at ang aming mga puso ay punuin mo ng iyong pagmamahal. Diyos, sa aming mga simpleng kilos, nais naming maipakita ang iyong pagmamahal sa iba. Naway buksan mo ang aming mga mata upang makita ang mga pangangailangan ng aming kapwa. Sa bawat pagkakataon na kami ay may kakayahang tumulong, bigyan mo kami ng lakas at tapang na kumilos. Ang bawat maliit na pagkilos ng kabutihan ay nagdadala ng malaking pagbabago sa mundo at nais naming maging bahagi ng pagbabagong iyon. Sa aming mga salita at gawa, naway mapalaganap ang iyong liwanag at pag-ibig. O Diyos, patuloy mong ipaalala sa amin na sa bawat pagsubok, may aral na nais mong iparating. Sa bawat pagkatalo, turuan mo kaming matutong bumangon at lumaban muli. Sa bawat tagumpay, bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba upang maipagpatuloy ang iyong misyon. Ang mga plano mo ay mas mataas kaysa sa aming mga pangarap at kami ay nagtitiwala na sa bawat hakbang ang iyong mga layunin ay unti-unting natutupad. Sa mga oras ng katahimikan, naway makilala namin ang iyong tinig. Sa mga pagkakataong kami ay nag-iisa, sana ay madama namin ang iyong yakap. Huwag mo sanang hayaang ang aming mga takot ay panghinaan kami ng loob. Sa bawat hamon, bigyan mo kami ng lakas na lumaban at patuloy na mangarap. Naway sa mga sandaling kami ay nalulumbay, ang iyong mga salita ang maging aming kanlungan. Panginoon, kami ay umaasa na ang iyong mga mensahe ay patuloy na magbibigay liwanag hindi lamang sa aming mga buhay, kundi pati na rin sa buhay ng mga tao sa paligid namin. Sa bawat hakbang, naway mapuno kami ng pag-asa at pagmamahal na nagmumula sa iyo. Ikaw ang aming gabay at kalakasan, at sa lahat ng aming ginagawa, nais naming ipakita ang iyong kadakilaan. Sa pagtatapos ng aming panalangin, O Diyos, kami ay nag-aanyaya sa iyong presensya na manatili sa amin. Naway ang mga mensahe mo ay patuloy na magbigay inspirasyon at liwanag sa aming mga puso at isip. Sa bawat araw na dumaan, naway magpatuloy kaming maging daluyan ng iyong pagmamahal at kabutihan. Amen. Sa pagtatapos ng ating devosyonal na ito, nais kong ipaalala sa inyo ang kahalagahan ng pakikinig sa tinig ng Diyos sa ating mga buhay. Sa bawat salita na ating narinig, sa bawat panalangin na ating itinataas, nariyan ang paanyaya mula sa ating Amang makapangyarihan. Siya ay palaging handang makipag-ugnayan sa atin at may mga mensahe siya na nais iparating sa bawat isa sa atin. Habang tayo ay naglalakbay sa ating pananampalataya, may mga pagkakataong tayo ay nahihirapan, nalilito at naguguluhan. Sa mga sandaling ito, mahalaga na tayo ay bumalik sa Kanya, sa Kanyang salita at sa Kanyang mga pangako. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang Kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Sa kabila ng ating mga pagsubok at pagdududa, narito siya, nag-aanyaya sa atin na tumanggap ng Kanyang mensahe at pagpapala. Isipin natin ang mga pagkakataong tayo ay tumanggap ng inspirasyon mula sa Kanya. Ang mga ito ay maaaring dumating sa iba't ibang anyo. Isang talata mula sa Biblia na nagbigay liwanag, isang pangaral na tumama sa ating puso, o kahit isang simpleng mensahe mula sa isang kaibigan na nagbigay ng lakas ng loob. Lahat ng ito ay bahagi ng paraan ng Diyos upang makipag-usap sa atin.
Ito ay kanyang ipinapakita na siya ay hindi malayo, kundi malapit sa atin, handang umalalay, handang makinig. Ngayong natapos na ang ating pagninilay, hinihikayat ko kayong maglaan ng oras upang magmuni-muni sa mga mensahe na inyong natanggap. Pumili ng isang orasan sa inyong araw upang makipag-usap sa Diyos. Maglaan ng tahimik na sandali kung saan maaari mong pagnilayan ang mga salita na iyong narinig. Ano ang nais sabihin sa iyo ng Diyos? Ano ang mga hakbang na nais niyang ipagawa sa iyo? Tanggapin ang kanyang mga mensahe ng may bukas na puso at isipan. Huwag nating kalimutan na ang pagtanggap sa mensahe ng Diyos ay hindi lamang isang simpleng gawain. Ito ay isang proseso ng pagtitiwala sa Kanya, ng pagbuo ng relasyon sa Kanya. Sa bawat araw, mayroon tayong pagkakataon na lumapit sa Kanya at magpatuloy sa ating paglalakbay kasama Siya. Ang ating pananampalataya ay hindi isang patag na daan. Ito ay puno ng mga pagsubok, ngunit ito rin ay puno ng mga biyaya. Sa ating pagtanggap sa Kanyang mensahe, tayo ay tinatawag din na maging mensahero. Ibahagi ang mga mensahe ng pag-asa, pagmamahal at kapayapaan sa iba. Minsan, ang simpleng pagkakaroon ng malasakit sa isang tao ay maaaring magdala ng pagbabago sa kanilang buhay. Maging ilaw tayo sa dilim at ipakita ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa at salita. Sa ating paglalakbay, muling balikan ang mga pangako ng Diyos. Siya ay kasama natin sa bawat hakbang. Huwag tayong matakot na humarap sa mga hamon dahil mayroon tayong Diyos na nagbibigay lakas. Ang mga mensahe na Kanyang ipinapadala ay nagdadala ng pag-asa at liwanag, hindi lamang sa ating mga puso, kundi maging sa mga tao sa ating paligid. Sa huli, naway maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Tanggapin natin ang mga mensahe ng Diyos na may kagalakan at pasasalamat. Patuloy tayong lumapit sa Kanya sa ating mga panalangin at pagninilay at hayaang ang Kanyang mga salita ang magbigay daan sa ating mga desisyon at aksyon. Maging bukas tayo sa mga pagkakataon na Kanyang ibinibigay at patuloy na maging tagapaghatid ng Kanyang pag-ibig sa mundong ito. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya at laging tandaan, ang Diyos ay may mensahe para sa bawat isa sa atin. Tayo ay handa na at bukas sa Kanyang mga plano. Magsimula tayo ngayon at hayaan ang Kanyang pagmamahal at liwanag ang magpatuloy sa ating mga puso at isipan.